Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Matinding sagutan, reklamo ni Marcoleta, bakit puro senador at kaalyado lang ang dinadawit. Alam nyo mga kaibigan, matapos muling ipagdiinan ni ex-DPWH Yusek Bernardo na sangkot sa malawakang korupsyon ang mga senador tulad ni Jinggoy, Joel at Escudero, abay to the rescue agad itong si Marcoleta. Bakit naman daw puro lang senador na kaalyado niya ang sangkot at tila wala man lang congressman tulad ni Zaldico sa mga testimonya ni Bernardo? Dagdag pa ni Marcoleta, buti pa si Orly Gotesa na kanyang credible na testigo. Lahat daw ay kanyang binunyag at tinuro pa si Zaldico at si Martin Romualdez. Tila ang gustong marinig ni Senador Marcoleta ay dapat lahat ay ibunyag ni Bernardo at mukhang may pinagtatakpan daw ang DOJ para limitahan ang mga testimonya ni Bernardo. Kaya naman, mainit na sagutan dahil sa mga diretsahang paratang ng senador. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Senator Marcoleta, is recognized. Salamat, Mr. Chair. May I now proceed, Mr. Chair, to Engineer Bernardo. Kagaya po ng napansin sa pagtatanong ni Senator Kiko, ako din ay ganun din ang aking observation. Merong bahagi ng iyong salaysay na talaga namang very, very descriptive, talagang even the minutest detail. Ito'y mapapatotohanan sa dami ng mga pahina at mga saknong na binanggit mo. Kung halimbawa pag-uusapan, Senator Jinggoy Estrada, Senator Ramon Rebillan, talagang, kumbaga sa comics, wala ka nang hihilingin pa. Nandun na lahat. Pero pagdating sa bahagi ng mga congressmen or congresswoman, tipid na tipid ka. Halimbawa, yung Congressman Zaldico, wala ka man lang sinabi tungkol sa magkanong hiningi, ilang projects ang napunta rito, ilang porsyento. Kung paano mo dinescribe yung mga naunang senador na binanggit mo, iniisip namin ni Senator Kiko na dapat ganun din sana. Sa ganung paraan, makikita mo talagang walang pinagtatakpan, malinaw na ibahagi mo talaga yung nalalaman mo. Nung tinatanong din ni Senator Kiko, kahit na mathematical lang or arithmetical estimation, kung talagang napakahalaga po nun eh. Initially, ito po yung mga nasa notes ko din, nagkakaisa pala kami ng direksyon ng pagtatanong. Hindi naman. Bakit kinakailangan sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay makikipag-ugnayan ka kay Prosecutor General? First of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. May I respond, sir? Yes, PG Padula. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair. Ito po, nalilimitahan yung kakayahan ng committee ito na magpahayag ang mga respondents. Katulad nung tinatanong ni Senator Kiko, at yun gusto kong maitanong, bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Ano ngayon kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman? Ang totoo niyan, indicative na sa mga ibang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba sa he is a potential applicant to Witness Protection Program, may influensyahan, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Why is the Department of Justice at some point is interfering in the proceedings of this committee? This is something that we should probably process. Kung ganun pala yun, hindi malayang supplemental affidavit ito. This is questionable to the very least. Sabi mo rito, Engineer Bernardo, statements of facts applicable to all. Sa Tagalog, pagsasalaysay na
applicable sa lahat. Tama. The problem is, there is a prosecutor general who is not very interested in prosecuting people. Ayan He's very naman. selective, Mr. Chair. This is something that is objectionable. Alam niyo mga kaibigan, diretsahang paratang ni Marcoleta na bakit daw nakikialam ang DOJ at parang pinipigilan nila magsalita itong si Bernardo. Samantalang mga kaibigan, malinaw naman na sinabi na ni Bernardo na wala siyang kinalaman o malaking ebidensya na magdidiin sa iba pang mga congressman maliban lang sa mga kaalyadong senador ni Marcoleta. Pero ito mga kaibigan, yung sagot ng DOJ dito kay Senador Marcoleta. May I be allowed to respond, Mr. Chair? You may respond. Thank you, Mr. Chair. I take exception to the observation of the good senator that the Department of Justice is interfering in the investigation being conducted Tama. by the committee. In fact, Mr. Chair, whatever limitations there are to the testimonies of this witness who is present here is not something which is being dictated by the Department of Justice, but by law that is covered by Republic Act 6981, particularly Section 7 thereof. It is not our intention to restrict his testimony, as in fact, For he our said- education, kindly tell us what Section 7 is about. Yes, Mr. Chair. Section 7 of RA 6981 Ayan, eleksyon clearly ng si states Marcoleta. confidentiality of proceedings. All proceedings involving application for admission into the program and the action taken thereon shall be confidential in nature. No information or documents or given or submitted in support thereof shall be released except upon written order of the department and of the proper court. Any person who violates the confidentiality of said proceedings shall upon conviction be punished with imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and deprivation of the right to hold a public office or employment for a period of 5 years. How can that provision apply? Yes, Mr. Chair, we believe it will apply. How can it apply? Tinatanong lang ni Sec Kiko, ni Senator Kiko, tinatanong lang namin, magkano ba lahat? How does provision apply? Mr. Chair, any matter pertaining to the... No. I'm not talking about any matter. Senator Kiko and myself Ay, is nako only trying to talaga, extrapolate gaano ba kalawak, the magnitude of this whole thing, para magkaroon lang kami ng mental picture about this. To explain that, Mr. Chair, if I How may be can allowed. that provision apply? Why would you limit the witness from telling at least an idea of how much it is? Mr. Chair, in the earlier proceedings, the question asked by Senator Pangilinan was already addressed by this representation when we said that the witness may openly give a mathematical computation of what is based in the affidavit. There was no restriction given by the Department of Justice. I think that is on record, Mr. Chair. Okay, why are you intervening? Wala namang ganun. Of the provisions of the law on confidentiality, sir, that is why it was referred to us. It was referred to us by the witness because he has The a matter of memorandum of giving us an agreement. estimate is a confidential matter? No, precisely, Mr. Chair. That is the reason why we had already acceded to the request of Senator Pangilinan. Mr. Chair, With the permission of Senator Just a Marcoleta. point of information for our colleagues. Yes, actually, I precisely pointed out that it's already a public document that was submitted to us, and all that Mr. Bernardo would do is to make a mathematical computation of, or an estimate, diba? A ballpark figure of the amounts that may have been, total amounts that may have been involved, based solely, no, and within the confines of the affidavit. And therefore, I was satisfied. But yes, Yun yes. naman pala eh. And the Oh. DOJ said they will submit. They have allowed, or they will be submitting, or they have agreed that Mr. Bernardo, their witness, will be submitting. Yun naman pala mga kaibigan satisfied naman pala tong si sa explanation ng DOJ, si Senator Kiko. Ito lang si Marcoleta talaga mga kaibigan no? Ay nako talaga And address my request. may I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, I'm surprised that an applicant to be processed under the WPP has the effect of limiting his testimony before this committee. This is a different matter altogether.
Mr. Bernardo is being presented here. I think he was invited to shed light to the matters investigated in this committee. Whatever his use as a potential state witness, that is for the Department of the Justice to decide. Hindi dapat mag-conflict itong dalawang ito eh. Iyon lamang ang point doon, Mr. Chair. Parang ang nangyayari with the presence of the Prosecutor General here, parang nalilimita yung gusto naming malaman dito. Lahat ng itatanong namin, kinakailangan i-refer sa kanya. O parang ikaw ang director dito, hindi yung chairman. Ito yung parang inconsistent na nakikita ko. Let me continue, Mr. Chair. Engineer Bernardo, hindi lamang ikaw, kundi kahit na si Engineer Alcantara or even Bryce Hernandez and others, palaging binabanggit ang pangalan ni Saldico. Pati yung halaga ng pera, pati mga litrato ng pera na ito ibibigay kay Saldico, ito yung para kay Saldico. And for that matter, even the last witness presented before we adjourned, Orly Gutesa, connected also Saldico. Talagang maraming nagsasabi na talagay siya yung nasa center nito. And Gutesa did more. He connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ang kinalulungkot ko dito, Engineer Bernardo, napakatipid nung pagkakalahad mo ng salaysay tungkol kay Saldico. Samantalang kay Engineer Alcantara, magkano na yun? 5 billion ang projects. At tinanong ka pa nga ni Engineer Bernardo, mahusay bang kausap si Engineer Alcantara? Mahusay naman po. Ang sabi ng chairman, tinanong ka, ano ibig sabihin ng mahusay kang kausap? Madali ka at saka honest kang mag-deliver ng, yun, di ba ganun? Yes, Your Honor. Ayun nga po, bakit sa ganung exposure ni Saldico sa lahat ng transaction na pinag-uusapan natin dito, bakit wala ka man lang ng pension na konting detalye, Engineer Bernardo? Mr. Chair, binanggit ko na po nung umpisa na wala po akong personal knowledge sa transaksyon nila. Tama. Sa totoo lamang po, sila po ang kausap ni Saldico. Hindi po ako tungkol sa proyekto. Wala po kaming pinag-usapan ni Saldico except for some projects po na pinapalo up lang nila for implementation. Pero yung ang sasabihin niyo po ay tungkol po sa mga porsyento or whatever, sila po ang nag-uusap doon. Hindi po ako, Mr. Chair. Nagre-report naman sa iyo si Engineer Alcantara, hindi ba? Nabanggit po niya, minsan nagde-deliver siya, ganun, pero hindi po yung detalyado. I even don't know the projects that were being downloaded to by Saldico. We'll give you additional 2 minutes, Senator Marcoleta, because your time is up. But we'll give you additional 2 minutes. Go ahead to pursue your point. Salamat, Mr. Chair. Alam nyo mga kaibigan, ang ginagawa ni ni Senador Marcoleta, parang pagpipressure sa witness tulad ni Bernardo para sumang-ayon sa gusto niyang direksyon at naratibo. No, ganun yung napapansin natin dito At yung tanong niya, bakit walang congressman? Bakit konti lang yung mga kasangkot dito? Malinaw mga kaibigan yung sagot ni Bernardo. Wala siyang direktang ebidensya laban sa mga congressman. Ibig sabihin, hindi siya nag-iimbento. Hindi siya gumagawa ng haka-haka. Diba? Kung ano lang yung kaya niyang patunayan, yun lang yun. Yun lang yung sinasabi niya. At yun yung laman ng kanyang testimonya. Pero mga kaibigan, sa mga kaalyado ni Senador Marcoleta ay meron siyang matibay na ebidensya. Kaya nga yun lang at yun yung kanyang binabanggit Diba? Yung mga senador tulad nila Jinggoy, Escudero at Joel at yung iba pa. Ang nakakabahala kasi dito mga kaibigan, bakit mas alam pa ni Senador Marcoleta ang dapat maging sagot ng mga mismong witness? Para tuloy lumalabas na hindi naghahanap ng katotohanan itong si Senador Marcoleta. Di po ba? Para bang naghahanap siya ng kwento na babagay sa gusto niyang naratibo. Lahat naman tayo gustong managot at makulong. Lahat ng mga korap, lalong-lalo na itong si Saldico. Pero mahirap naman kung ipipilit na idawit yung isang tao tapos wala namang malinaw na ebidensya. Tapos pagdating sa dulo, absuelto. Kaya kung talagang gusto natin ng malinis at seryosong investigasyon, dapat ebidensya ang masusunod, hindi politika, no? Senador Marcoleta, ay nako talaga Engineer Bernardo, tungkol dun sa pagkakaiba ng mga coordinates dahil sa
kaya nagkaroon ng konting problema. Yung sinubmit ni Yusek Cabral sa Pangulo na naging basihan ng sumbong sa Pangulo was based on MYPS application. Tama ba yun? Mr. Chair, as far as I can recall, meron pong MYPS na balita ko po noon. Yun po yung, Mr. Chair, may I remind the Honorable Committee that during that time that there was a submission of those reports, I was no longer active in the DPWH because I was then on leave before the submission, I think, or retired na po ako after that. So, hindi ko po masyadong but I have talked to my people doon po dati na nalaman ko po na MIPS po ang kanyang sinubmit sa Pangulo, doon po sa sumbong sa Pangulo. Yun lamang po ang binanggit sa akin. So na-validate mo rin naman na base sa pagtatanong mo sa mga dati mong kasama sa DPWH nang talagang na-submit niyang application sa opisina ng Pangulo ay yung MYPS. Yun po ang sinabi nila, Mr. Chair. At ang totoo, dapat na isinabit niya yung MPCA. Ano yun? PCMA. PCMA, na ito yung, kung tutuusin mo, ito yung mas accurate sana. With the Survey 123 coordinates po. Yes, yung Survey 123, kapag sinama mo sa MPCA, mas lalong katanggap-tanggap yung magiging coordinates ng bawat project. Tama? Ayun po, as far as I know, yes, Mr. Chair, yun po yun. Ay, nako mga kaibigan. Ay, talaga naman, oh. So mga kaibigan, no, kapansin-pansin naman yung katahimikan ni Senador Marcoleta kapag ang mga sangkot, mga kaalyado. Pero bigla siyang nagiging maingay, no, mga kaibigan, agresibo at tila desperado kapag ang puntirya ay mga taong hindi niya kagrupo. Yun lang yung napapansin natin, ha? At kung totoong laban siya sa korupsyon, mga kaibigan, kung totoong para siya sa transparency na sinasabi nila, bakit bigla siyang nauubusan ng boses kapag kaalyado niya ang kailangan tanungin? Pero pagdating sa mga congressman, lalo na kay Zaldico, di ba, na gusto din naman natin talaga na makulong yan at mahuli na yang si Zaldico. Pero mga kaibigan, pagdating sa mga yon, at sino mang gusto nilang palabasing guilty kahit kulang sa ebidensya, kahit mali ang direksyon, bigla siyang nagiging aktibo. Galit na galit. At parang gusto niya siya ang magsulat ng script ng investigasyon Siya yung gustong mag-lead di ba, ng Blue Ribbon Committee. Parang ganun yung nakikita natin. Kaya ang tanong ng bayan, bakit selective ang tapang ni Marcoleta? At bakit parang may listahan siya kung sino dapat ang tumbukin at sino dapat ang hindi galawin? Di ba mga kaibigan? Grabe. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.